Inilipat ko na nga ng kulungan yung inakay ng kalapati ko. At laking gulat ko nga na may parang itlog ng pugo sa pwesto ng sirama ko. At dahil nga Valentine's, si Yuan nga pala makikipag-date ngayon. Tara't samahan niyo ako sa mga naging ganap ko ngayong araw. Dito nga ginagaya ko na lang din si Kisses gawa ng first time nga niya mag-walking at kasama nga niya ang kanyang mami Yuan. Si Yuan nga pala ay walang kaalam-alam ngayon na magkikita sila ng kanyang first love. Laking tuwa ko na nga lang din gawa na hindi nga sila pahirapan i-walking ngayon. Si Kisses nga itong itim na anak niya parang naglalaro nga lang, tingnan niyo naman. At dito nga malapit na nga kami sa kanyang kamit. Nakakatuwa nga lang din si Kisses gawa ng sunod-sunuran lang siya sa kanyang nanay. At dito nga dumating na nga si Axie, ang kauna-unahan nga ni Yuan na nakakuha ng kanyang virginity. First and last na nga ako yun gawa na napakahirap kasi magpalaki talaga at napakagastos ng mga anak nila. Nakakatuwa nga lang din gawa ng after nga nila magbembangan dati, ngayon na nga lang ulit sila nagkita at dito nga meron na sinusupling. Nakakatuwa nga lang din si Kisses gawa na napakalaki talaga ni Kisses yung team na to. Napanigurado nga paglaki niya ay napakaganda din. Ang anak nga pala nila natira sa akin na yan ay babae na para bang gusto na nga agad sundan ni Axie. Pagdating niyo naman yung ginagawa kay Yuan. Pero hayaan na natin, Valentine's naman. Nakakatawa lang nga lang si Kisses dito gawa na napagod na. Si Kisses nga pala guys, 3 months na. Kumpleto na nga rin pala siya ng deworm at saka ng vaccine. Nakaapat na siya na 5-in-1. Habang yung tatay niya, grabe may tinutugis na naman niya. Imagine ko na nga paglaki ni Kisses, grabe, napaka-forma panigurado nito at napakabangis. Tingnan niyo naman kasi mga magulang, tingnan yung tatay, grabe, napaka-pogi. Bruskong brusko at maskuladong maskulado. Habang yung nanay naman nga niya na si Yuan, grabe, tingnan naman napakaganda. Parehas nga pala yan na pure American bully. At si Kisses nga pala, kaya napatagal sa akin yun. Ginagamot ko nga kasi gawa na nagkaroon kasi siya ng skin problem nakaraan. Pero ngayon nga, anytime, pwede ko na rin siya i-release. Kaya sa mga nakakakurso na nakakagusto kay Kisses dyan, open na po ulit for rehoming. Ang natirang anak sa akin ni Yuan sa ni Axie sa reasonable price. PM na lang kayo mga bossing ko. At dito nga nakakatawa lang tong dalawa. Gawa ng Valentine's na Valentine's talaga. Napaka-sweet. Tingnan nyo naman, may paamoy pa yan. Nakala mo bang talagang mga tao sila na ngayon ulit nagkita after a long time. Si Axie nga hindi talaga mapigilan dito. Gusto nga talaga niya amuyin yung maninga nung alaga ko. Grabe naman kasi pagkasabik. Napakatagal kasi nung huling kita ulit nila. At dito, nagde-date na nga lang sila habang third wheel nga dito. Yung anak nila si Kisses. Story time nga lang. Gawa ng Kisses yung pangalan nun dahil nga sa pusod niya. Dahil mukhang Kisses. Ang laki kasi ng pusod nun eh. Ulitin ko lang, si Kisses nga po, available na for rehoming. PM nyo na lang ako sa details. Na mapag-usapan nga natin, baka sakali magkasundo. At makatapos nga nila magpahinga dito, binigyan na nga namin sila ng tubig. Gawa ng mahaba-haba nga yung naging walkie namin. At sige naman nga sa inom, yung dalawang to. Gawa na hindi nga kasi sila mag-asya tatlo dyan. Dahil nga ang laki nga ng mukha ng tatay nila, ng tatay ni Kisses. At pag uwi ko nga, ito na nga agad ang inasikaso ko, yung mga V-perch ko. Bali 10 yan, 5 nga lang muna ikakabit ko. Gawa na isang kalapati lang naman yung aking lilipat. Supposedly, ito kasi dapat yung gagawin kong loft. Pero napagdesisyonan ko na nga lang na ipagamit sa kapatid ko yung area na yun para maipaayos niya. Para tuwing nandito siya ng umaga, may napag-i-stayan din siya. At ito nga pala yung kulungan ngayon, pansamantala na gagamitin ko para sa aking kalapate. At ito na nga yung V-perch, nakabit ko na nga rin, nakakatuwa lang din at napakagad na nga ng mga V-perch na to. Sakto nga lang rin, nakita ko nga pala ilalagay ko dito na tumutok ka na. Ito nga pala kauna-unahan ko inakay na napapanood nyo dati. Bale, after a decade yata na muli ng pag-aalaga ko ng kalapate, ngayon na nga lang ulit ako nakapag-produce ng ganito. At kailangan naman na nga rin kasi talaga siyang ilipat, gawa na yung magulang nga niya, may itlog na ulit. At mag-iisang linggo na nga yata naglilimlim yung magulang niya at ito na nga siya. Isa nga lang pala siyang nabuhay. Dahil yung kapatid nga niya, hindi agad nga nakalabas sa shell. Kaya naman ang lamig na nga lang doon sa loob. Naka-club green nga pala din niya ng SIPL. Dito sa lugar namin, sa San Ildefonso. Expected ko naman na nga rin na ganito ngayon magiging reaction niya. Medyo baninibago pa talaga yan. Nakakatuwa na nga lang din, gawa ng maluwang na nga yung pwesto niya ngayon. Nakaraang araw nga kasi, nakikita ko siya pumapagaspas na siya doon sa loob ng kulungan ng kanyang magulang. Kaya naman dito, mas okay na nga, gawa ng mas maluwang at nilagyan ko na nga siya ng tubig at pagkain niya dito. Ako ngay looking forward na nga rin na makapagparonda nga sa susunod, gawa na namimiss ko na nga pala yun. At maliban nga pala sa magulang niya, meron nga pala ako isang pares din dito na galing sa kaibigan ko. Hoping na nga ako na mangitlog na rin to soon para nga kahit pa paano magkaroon na nga agad na kasama yung aking inakay doon. Dahil yung magulang nga nung isa na yun, panigurado yung malapit na nga rin mapisa. Nang pinuntahan ko naman nga yung mga sirama ko dito, laking gulat ko na nga lang sa nakita ko at di ko nga ina-expect to. Na para bang may itlog nga ng pugo dito sa gilid, grabe napakaliit talaga, tingnan nyo naman. Kaya naman suspecha ko nga, dahil wala naman nga pwede ibang mga itlog doon, ay nangitlog na nga yung aking mga sirama. Gumawa na nga rin pala ako ng mga pwede nilang pag-itlogan para nga hindi dito sa lapag lang ba kasi mabasag. Yung nakita nyo nga kanina, niligid ko nga pala yung glue stick para nga hindi lang makayka yung pinaka-grass. Kapag kasi buhangin na uwi pa, tinatanggal lang ng tandang. Grabe napakaliit talaga ng itlog, para talaga itlog ng pugo. Minsan yung mas malaki pa itlog ng pugo dyan eh. Pero nakakatuwa at blessing nga ito ngayon.
Tatlo nga pala ginawa kay Tlugan, gawa ng tatlo nga pala inahin natin dito, amin yung mga pulit. Tatlong siramang babae, sa isang siramang lalaki. Si Bang nga pala yan, yung asawa ni Bem na namatay kamakailan lang. At yung tatlo naman na yan, ay anak na nga rin ni Bem at Bang. May nakapagsabi nga kay sa akin, maganda nga daw paglahiin yung ganito. Yung ipapares mo nga sa kanilang tatay. Inbreeding na nga talaga siya papasok, pero grabe naman daw kinakalabasan. Talaga naman may mga gumagawa na nga rin doon na iba. Dahil mas pulido at mas maliit nga yung mga inaanak, which is mas maganda nga para sa mga sirama. At ganito nga palang kalaki yung pwesto nila. Eto, kain at inumin na lang nila. Samantala yung kabilang pwesto na napakaluwang, ito ang kinuberan ko na para nga hindi nga mabasa. Kung sakali mang umulan, yung mga itlog nila, diyan nga para sila nakakawala at nakakatuwa nga lang din. Secure naman na ang kanilang itlogan. Na-imagine ko na nga lang, grabe, di ba nakita nyo naman kanina, napakaliit, parang itlog nga lang talaga ng pugo. Kung mapipisa man to, sana ngay mapisa. Grabe, napakaliit nun, napaka-cute. At sa mga naghahanap nga kay Bugok, ito na nga pala yung update sa kay Penoy, ayun si Bok, yung anak niya. Na turned out, mukhang babae na nga din. At kasama naman nga ni Balot, itong tatlong itek, isa galing sa kaibigan ko si Kuya Tyson, itong dalawa galing sa follower natin, taga Nueva Ecija, na si Christinan. O siyang muli, maraming salamat kung mabot ka sa dulo ng video na to. Simpleng follow, like at share. Napakaling tunay niya sa akin. Farm Life, peace out.